Alam niyo ba, mga kababayan, lalo na kayong ating mga senior citizen, na minsan ang pag-inom ng bitamina na akala natin ay nakakatulong para sa ating kalusugan ay maari palang maging sanhi ng isang tahimik at mapanganib na problema sa loob ng ating katawan? Nakakatakot isipin, di ba? Marami sa atin ang umiinom ng kung ano-anong supplements para lang gumandang pakiramdam, para mas malakas, o para maiwasan ang sakit. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga bitaminang ito ay sa katunayan maaring maging sanhi ng pamumuo ng dugo na isang malaking banta sa ating utak at puso? Napakahalaga nito, lalo na para sa ating mga lola at lolo na madalas nasa panganib ng stroke o atake sa puso. Ang masaklap na katotohanan ay habang naglalayon tayong pangalagaan ang ating sarili, maaring hindi natin namamalayan na naglalagay tayo ng panganib sa ating sarili. Bilang isang doktor sa utak, nakita ko na ang mga nakakagulat na kaso kung saan ang isang simpleng bitamina ay naging sanhi na malubhang problema. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang 5 bitamina na sa totoo lang ay pinapakiusap ko sa inyo na itigil na ang pag-inom o kung hindi man ay suriin ng mabuti dahil sa potensyal nitong maging sanhi ng pamumuo ng dugo. Manatili hanggang sa huli dahil meron akong ibabahagi na talagang ikagugulat ninyo. Ngayon, simulan na natin ang usapan tungkol sa unang bitamina na kailangan natin pagtuunan na pansin. Ang una sa lista ay ang bitamina K. Marami sa inyo ang siguro'y nagtataka, bakit naman bitamina K? Hindi ba ito importante para sa ating buto at sa maayos na paggaling ng sugat? Tama po kayo. Ang bitamina K ay mahalaga para sa pamumuo ng dugo at sa kalusugan ng ating mga buto. Ito ang dahilan kung bakit kapag nasugatan tayo, huminto ang pagdurugo dahil sa tulong ng bitamina K na bubumuo ng clot o pamumuo ng dugo. Ngunit, ang mismong katangiang ito na nakakatulong sa atin ay siya ring maaaring maging panganib kung hindi tama ang paggamit. Lalo na para sa ating mga senior citizen na umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo o blood thinners tulad ng warfarin. Ang mga gamot na ito ay inireseta ng inyong doktor para maiwasan ang pamumuo ng dugo na maaaring humantong sa stroke o atake sa puso. Kung uminom kayo ng bitamina K supplements, habang uminom din ng blood thinners para lang kayo naglalabanan sa loob ng inyong katawan. Ang bitamina K ay sisira sa epekto ng blood thinners na mapapataas na inyong panganib na magkaroon ng mapanganib na blood clot, lalo na sa utak at sa puso. Ito ang dahilan kung bakit bilang isang doktor sa utak, mariin kong ipinapayo na maging maingat sa pag-inom ng bitamina K supplements, lalo na kung kayo ay may kondisyon sa puso, stroke history o uminom ng blood thinners. Hindi ko sinasabing huwag na kayong kumain ng gulay na mayaman sa bitamina K tulad ng kangkong, broccoli o spinach. Ang bitamina K na nakukuha natin sa pagkain ay karaniwang ligtas at balanse. Ang problema ay lumalabas kapag uminom tayo ng concentrated supplements na naglalaman ng mataas na dosis ng bitamina K. Ang aking payo, kung plano ninyong uminom ng bitamina K supplement o kung kasalukuyan na kayong umiinom nito at mayroon kayong mga nabanggit na kondisyon, kausapin agad ang inyong doktor. Sabihin sa kanya ang lahat na inyong iniinom na supplements at gamot. Mahalaga na maging bukas kayo sa inyong doktor para ma-adjust niya ang inyong dosage ng gamot o mabigyan kayo ng tamang payo. Tandaan, ang labis ay masama, lalo na pagdating sa mga bagay na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo. Ang layunin natin ay panatilihing malaya sa clot ang ating mga ugat at maiwasan ang mga malalang sakit. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang bitamina na dapat nating pagtuunan ng pansin, ang iron o bakal. Marahil ay marami sa inyo nag-iisip, hindi ba ang iron ay importante para sa dugo, lalo na sa mga anemic? Opo, tama po kayo. Ang iron ay vital para sa produksyon ng hemoglobin na siyang nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ngunit, tulad ng bitamina K, ang sobra ay nakakasama. Para sa ating mga senior citizen,
Ang hindi kontroladong pag-inom ng iron supplements ay maaring magdulot ng iron overload o sobrang bakal sa katawan. Ang kondisyong ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo, lalo na sa mga taong walang aktibong iron deficiency na na-diagnose ng doktor. Kapag sobrang bakal sa ating katawan, ang sobrang iron ay maaring maipon sa iba't ibang organ tulad ng puso, atay at maging sa utak. Ang pagdami ng iron sa mga organ na ito ay maaring magdulot ng pinsala, pamamaga at stress sa mga cells. Sa konteksto ng pamumuo ng dugo, ang iron overload ay maaring makaapekto sa lakit ng dugo at maging sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Habang hindi ito direktang nagdudulot ng pamumuo ng dugo tulad ng vitamina K, ang pinsala na idinudulot nito sa mga organ at ang epekto nito sa daloy ng dugo ay maaring magpataas ng inyong panganib sa cardiovascular issues na sa huli ay maaring magdulot ng mga problema sa sirkulasyon at pagtaas ng tsansa ng clot formation. Halimbawa, ang labis na iron sa puso ay maaring humantong sa arrhythmia o irregular na tibok ng puso na isang kilalang risk factor para sa blood clot, lalo na ang atrial fibrillation na maaring magdulot ng stroke. Ang problema sa iron supplement ay kadalasan umiinom tayo nito kahit hindi naman tayo anemic o kaya ay hindi tayo nagpapacheck ng iron level. Napakadelikado nito. Ang tamang pagkuha ng iron ay sa pamamagitan ng balanseng pagkain tulad ng karne, beans o green leafy vegetables. Kung inisip ninyo na kailangan ninyo ng iron supplement, una mapakonsulta sa doktor at blood test. Itong tanging paraan para malaman kung talagang kulang kayo sa iron at kung gaano karaming iron ang kailangan ninyo. Huwag ninyong ipapatuloy ang pag-inom ng iron supplement ng walang basbas ng inyong doktor, lalo na kung kayo ay nasa edad na. Ang labis na iron ay hindi lumalabas sa katawan ng madali at maaari itong makaipon at magdulot ng matinding pinsala sa loob. Tandaan, ang ating katawan ay isang masalimot na sistema at ang balanse ay susi sa kalusugan. Matapos nating pag-usapan ng vitamina K at iron, dumako naman tayo sa ikatlong vitamina na dapat nating tingnan ng may pag-iingat, ang calcium. Marami sa ating mga lola at lolo ang uminom ng calcium supplements para palakasin ang kanilang buto at maiwasan ang osteoporosis. At tama naman, ang calcium ay napakahalaga para sa malakas na buto. Ngunit, ang problema ay lumalabas kapag labis ang pag-inom ng calcium supplements nang hindi kasamang tamang balanse ng iba pang bitamina tulad ng vitamina D at vitamina K2. Kung sobra ang calcium sa inyong katawan, lalo na kung galing sa supplements at hindi ito na-absorb na maayos o na-idirekta sa tamang lugar, maaari itong maipon sa mga maling lugar, partikular sa inyong mga ugat o arteries. Ito ay tinatawag na arterial calcification o pagtigatig ng ugat. Ang pagtigatig ng mga ugat ay nagpapahirap sa daloy ng dugo. Ginagawa itong mas matigas at hindi flexible. Imagine nyo ang hose ng tubig na unti-unting pinupuno ng kalawang sa loob. Sa huli magiging mahina ang daloy ng tubig at maaring barado. Sa ating katawan, ang calcified arteries ay nagpapataas ng panganib sa alta presyon, sakit sa puso, at syempre sa pamumuo ng dugo. Kapag ang mga ugat ay matigas at may deposits, mas madali para sa blood clots na mamuo sa mga lugar na yon na maaaring humantong sa stroke o atake sa puso. Kaya't mahalaga na kung umiinom kayo ng calcium supplement, siguraduhin na kasama nito ang vitamina D3 na nakakatulong sa pag-absorb ng calcium at vitamina K2 na siyang nagdidirekta ng calcium patungo sa buto at palayo sa inyong mga ugat. Ngunit mas maganda pa rin kung kaya na makakuha ng calcium mula sa natural na sources tulad ng gatas, keso, taho, dilis at mga gulay. Para sa mga senior, napakahalaga na kausapin ng doktor bago kumuha ng calcium supplements, lalo na kung kayo ay may existing heart conditions o kidney problems. Ang labis na calcium ay hindi laging mas mabuti at minsan ito ay mas nakakapinsala. Balanse ay susi sa lahat ng ating iniinom. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ika-4 na bitamina sa ating listahan. Ang ilang mga uri ng B vitamins, partikular ang folic acid, vitamina B9 at vitamina B12. Lalo na kung labis ang dosis at hindi ito kailangan.
Ang B vitamins ay kilala sa kanilang papel sa energy production, nerve function at formation ng red blood cells. Ngunit ang labis na synthetic folic acid at B12 sa supplements ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng homocysteine levels sa ilang individual, lalo na kung mayroon silang genetic predisposition na hindi makapagproseso ng synthetic forms ng epektibo. Ang homocysteine ay isang amino acid at kapag mataas ang level nito sa dugo, ito ay isang malaking risk factor para sa sakit sa puso at stroke. Ang mataas na homocysteine ay maaaring makapinsala sa lining ng ating mga ugat na nagiging dahilan para mas madaling mamuo ang blood clots at magkaroon ng atherosclerosis na pagbabara ng mga ugat. Bagamat hindi direktang nagdudulot ng pamumuo ng dugo ang B vitamins, ang labis na synthetic forms, kung hindi tama ang metabolism ng inyong katawan, ay maaring mag-ambag sa isang kondisyon na nagpapataas ng panganib ng clot formation. Ang vitamin na B12 ay karaniwang ligtas sa recommended doses, ngunit ang labis-labis na doses, lalo na sa mga taong hindi talaga deficient, ay maaaring magkaroon ng di kanais-nais na epekto. Para sa mga senior citizen, madalas nagkakaroon ng vitamina B12 deficiency dahil sa pagbaba ng kakayahan ng tiyan na mag-absorb nito, kaya't ang pagkuha ng tamang doses at ang natural na anyo ng folate sa pagkain tulad ng gulay at prutas ay mas mainam kaysa sa sobrang synthetic supplements. Kung meron kang deficiency, dapat ay may guidance ng doktor. Kung wala kang deficiency, bakit ka iinom? Ang kailangan natin ay balanse, hindi labis-labis. Kumain tayo ng sapat na gulay, prutas at protina. Kung mayroong kayong alalahanin sa vitamin B deficiency, magpakonsulta sa inyong doktor upang makakuha ng tamang diagnosis at guidance sa tamang supplementation kung kinakailangan. Mangdisa sa huling bitamina sa ating listahan. Ang bitamina A, ito ay mahalaga para sa paningin, immune system at kalusugan ng balat. Ngunit tulad ng iba, ang labis na pag-inom nito, lalo na sa anyo ng supplements, ay maaaring maging toxic. Ang labis na bitamina A ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay, isang organ na napakahalaga sa ating blood clotting process. Ang atay ay gumagawa ng mga protina na kinakailangan para sa pamumuo ng dugo at sa pagpigil sa labis na pagdurugo. Kung ang atay ay napinsala dahil sa labis na bitamina A, ang kakayahan nito na gumawa ng mga clotting factors ay maaring maapektuhan na nagiging sanhi ng mga problema sa dugo. Hindi man ito direktang nagpapamuo ng dugo, ang pagkasira ng atay ay nakakaapekto sa pangkalahatang balanse ng dugo at maaring maging sanhi ng iba pang komplikasyon na may kinalaman sa sirkulasyon at clotting. Ang panganib ng toxicity mula sa bitamina A ay mas mataas mula sa supplements kaysa sa pagkain. Ang mga pagkain tulad ng carrots, kamote at mangga ay mayaman sa beta-carotene na kinokonvert ng katawan sa bitamina A kung kailangan lang, at ito ay ligtas. Ang mga senior citizen ay mas sensitibo sa labis na dosis ng bitamina A dahil sa mas mabagal na metabolismo ng kanilang atay. Kaya't kung hindi ninyo kailangan o kung sobra-sobra ang iniinom ninyo, maaaring magdulot ito ng masamang epekto. Kung mayroon kayong iniinom na vitamina A supplement, tanungin ang inyong doktor kung ito ba ay talagang kinakailangan para sa inyo. Tandaan, ang layunin ng supplementation ay punan ang kakulangan, hindi ang magdagdag ng sobra-sobra. Napag-usapan na natin ang 5 bitamina na bilang isang doktor sa utak ay pinapaalalahanan ko kayong maging maingat sa pag-inom. Lalo na kung walang sapat na gabay mula sa inyong doktor. Nagsimula tayo sa bitamina K na bagamat mahalaga sa pamumuo ng dugo, ay maaaring maging delikado kapag labis at kasabay ng mga pampalabnaw ng dugo. Pagkatapos, tinalakay natin ang panganib ng labis na iron na maaring magdulot ng pinsala sa mga organ at makaapekto sa lagkit ng dugo. Sumunod ay ang calcium, na kung labis at hindi wasto ang paggamit, ay maaaring maipon sa ating mga ugat na nagiging sanhi ng pagtigatig at panganib sa clotting. At hindi natin nakalimutan ang labis na dosis ng ilang B vitamins, particular ang synthetic folic acid at B12 na maaaring magpataas ng homocysteine.
isang panganib para sa puso. Panghuli, binigyang diin natin ang potensyal na toxicity ng vitamina A sa atay na may mahalagang papel sa blood clotting. Ang mensahe ko sa inyo mga kababayan, lalo na sa ating mga pinakamamahal na senior citizen, ay hindi upang takutin kayo. Sa halip, ito ay upang bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na gumawa ng mas matatalinong desisyon para sa inyong kalusugan. Napakahalaga na bago kayo uminom ng anumang supplement, lalo na kung kayo ay umiinom na ng iba pang gamot para sa inyong mga kondisyon, ay kumonsulta muna sa inyong doktor. Sila ang nakakakilala sa inyong medical history at ang makapabibigay ng pinakatamang payo para sa inyong individual na pangangailangan. Ang pag-inom ng bitamina ay hindi one size fits all. Ang kailangan ng isa ay hindi automatikong kailangan din ng lahat. Ang ating katawan ay sanghimala ng kalikasan. Ito ay dinisenyo upang makuha ang karamihan ng mga sustansya na kailangan nito mula sa balanseng pagkain. Ang simpleng pagbabago sa inyong dieta tulad ng pagdaragdag ng mas maraming prutas, gulay at buong butil ay mas makakatulong kaysa sa pag-asa sa mga supplements lamang. Subukan natin palitan ang mga naprosesong pagkain ng masariwa at natural na pagkain. Isipin ninyo ang isang mangga, isang saging o isang platong gulay tulad ng pinakbet o sinigang na may gulay ay mas maraming benepisyo at mas ligtas kaysa sa isang pildoras na hindi ninyo sigurado kung kailangan ninyo. Ang bawat maliit na pagbabago sa ating pamumuhay ay may malaking epekto sa ating pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Ang regular na paggalaw, kahit simple lang na paglalakad-lakad sa umaga o pagtatanim sa bakuran, ay malaki rin ang may tutulong. Ang pagtanda ay isang biyaya at ang layunin natin ay maging malusog at masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Gusto nating maging aktibo, makasama ang ating mga mahal sa buhay, makapaglaro sa ating mga apo at masdan ang paglago ng ating pamilya. Hindi ito magiging posible kung ang ating kalusugan ay nakompromiso ng mga bagay na, sa totoo lang, ay maiwasan naman. Kaya tandaan, ang pag-iingat at ang paghahanap ng tamang impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagkukunan ay susi. Huwag magpadala sa mga hype o sa kung ano lang ang naririnig mula sa iba. Ang inyong kalusugan ay isang kayamanan na dapat ingatan ng buong pag-iingat. Gusto ko ring marinig ang inyong mga kaisipan at karanasan. Mayroon ba kayong mga naranasan tungkol sa pag-inom ng supplements? Ano ang inyong mga katanungan? Ibahagi ang inyong mga kwento sa comments section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay makakatulong sa iba na matuto at maging mas maingat. Malaking tulong ang pagbabahaginan ng kaalaman sa ating komunidad. Paramdaman ninyong nakatulong ang videong ito at natuto kayo ng bago. Huwag kalimutan na mag-like. Ang inyong like ay napapaalam sa akin na nakakatulong ang ginagawa kong ito. At kung gusto ninyong makarinig pa ng mas marami pang makabuluhang impormasyon tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga senior citizen, siguraduhin na mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kung paano natin mapapanatili ang ating utak at katawan na malusog at masigla habang tumatanda. Mga kababayan, ang bawat araw ay isang oportunidad para gumawa ng mas mahusay na pagpipilian para sa ating sarili. Mamuhay tayo ng buong buo, ng may sigla at ng may pag-asa sa bawat edad. Ang inyong kalusugan ng inyong kayamanan, kaya't ingatan natin ito. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod. Live your best life at every age.